na mainit, sobrang init, no, na talagang nga naman nagbabago na ang panahon. Sinyalis na yan na talagang patindi ng patindi yung hirap, patindi ng patindi yung kahirapan, yung init, yung mga nangyayari sa paligid natin. Dahil yan po ay bahagi ng sinyalis ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So mahalaga na tawag nito na marinig natin, no, yung mensahe na guys iparating ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat hindi natin alam, baka bukas, mamaya, no, susunod na araw, bigla na lamang dumating ang Panginoon na hindi tayo handa. Kaya napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen ba yun? No? So, nilagay ko lang ito, no, for the sake lang ng ating pong mga ginagawa, yung Life of the Word, yan po yung ating samahan, no, yun yung ating gawain, no, ang Life of the Word, na kung saan hinango ang mga salitang ito. Babasahin ko po sa English bago po tayo magsimula. Sabi sa John 8:12, sa New King James Version ko po ito babasahin. Ang sabi dito, then spoke Jesus to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. So sabi dito, si Jesus daw ay nagsalita, sa kanila. Sino yung kanila? Yung mga disciples, yung mga tagakinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanila ay ganito, ako ang ilaw ng sanlibutan. That's why yung pangalan ng church natin, Light of the World. Dahil si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Mahalaga na makita natin yan. Sabi niya ganon, na he who follows me shall not walk in darkness. Sino man daw yung sumusunod sa kanya, hindi nalalakad sa kadiliman. Bakit? Kapag po tayo ay kapag hindi malinaw yung ating mga kaisipan, madilim, kapag tayo lumapit sa Kanya, lilinaw po yun. Amen? Liliwanagin ng ilaw ng nasa Panginoon. Lahat ng mga decision making na gagawin natin na kapag hindi madilim, no? Lumapit tayo kay Jesus sapagkat si Jesus ang liwanag ng sanlibutan ito. Kaya nga po napakahalaga na makita natin. Praise the Lord. Patalastas muna po. Palakpakan ka natin muna, Panginoon. Woo! Glory to God. Glory to Jesus. No? Ang pagpupurit, pagsamba ay kasama po ng ating Panginoon Jesucristo. Okay. Ayan. No? So, ngayong umaga, no, gusto ko pong meron po sa Bible study doon sa Arayat, nagtanong, Pastor, sabi niya, ano po ba ang tunay na reliyon? Sino po ba ang tunay na reliyon? Kaya ngayon po umaga, ito po yung ating tatalakayin, ang tunay na reliyon. Amen ba yun? So, marahil, no, isa ka, no, sa dami ng reliyon sa buong mundo, hindi mo na malaman ngayon kung sino. Tama ba yun? No? Hindi mo na malaman kasi kabi-kabila na yung mga simbahan, kabi-kabila na yung mga reliyon na nasa paligid natin. Hindi na natin malaman kung sino yung totoo. Lahat ng mga reliyong ito ay nagtuturo patungkol sa Bible. Tama ba yun? Lahat ng mga reliyong ito, bit-bit ang Bible. Tama ba yun? Amen? Lahat ng mga nangangaral na ito, binabanggit si Jesus. Tama ba yun? Pinapangaral sa Jesus. So sa dami ng reliyon sa buong mundo, hindi mo na tuloy alam kung sino at ano ang tunay na reliyon. Hindi mo na alam yan kung sino. Sapagkat dito, darating yung mga panahon na talagang lalaganap, no? Ang iba't-ibang klase ng reliyon. Na kung saan, itong mga reliyon ito na magtuturo patungkol kay Jesus, gagamitin ng isang Bible, nagkakaroon ng tinatawag na hati-hati. Hindi mo na malaman kung sino.
Kaya nga ang propesiya ng Bible, talagang lalawak ito, dadami ito, sapagkat nais si Satanas na mailigaw tayo. Nais si Satanas, hindi natin nakita yung tunay na liwanag na mula na salita ng Diyos, kung ano nga ba talaga ang makakapagligtas sa atin. Yung reliyon ba o yung relasyon natin sa Diyos? Amen. So ito yung nais ipakita ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng Diyos ay ganito sa kanyang salita. Matthew 24, verse 4 and 5. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo makiligaw ni naman. Pinag-iingat tayo ng Panginoon, no? Sa mga taong magdadala ng mensahe, na sabi nito, mag-ingat kayo upang hindi kayo makiligaw ni naman. Mag-ingat, pinag-iingat po tayo. Hindi porke kumatok sa inyong bahay, yun na yun. Hindi porke umattend ka sa isang simbahan, yun na yun. Pinag-iingat tayo ng Diyos. Ano daw ang sabi? Sa verse 5, maraming paparito sa pangalan ko. Tama ba yung sabi natin? Na kung saan pinapangaral si Jesus. Kasi sabi niya, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Marami silang maililigaw. So mapapasin natin sa panahon natin ito. Pasinin po ninyo. Maraming mga nagpapanggap na sila daw si Kristo. Dumating na raw si Kristo. Merong nag-chat sa akin yung sa kapatid pastor. Meron akong nasamahan ng isang group chat na kung saan doon nag-aaral ng Bible. Kaya lang sa kalagitnaan ng aming pag-aaral, ang sabi nila, dumating na raw si Jesus. Totoo ba yun, pastor? Na dumating na raw si Jesus? Sabi ko nga sa kapatid, huwag mo nang ipagpatuloy yung pag-aaral na yan. Kumbaga yan ay maililigaw ka ng makaturuan na yan. At ang sabi pa nila, sabi ko, isend mo sa akin. Yung mga nabasa mo, yung mga pinag-aralan mo, isend mo sa akin through messenger. Tingnan nga natin kung ano yung mga sinasabi. Sinend yung mga messages. Nung pag-send, sabi ko, wala to sa Bible. Ano itong mga nandito? Galing daw yan sa Bible, wala yan. Hindi pa nabasa yung mga ganyang salita. No? Then nagtanong yung kapatid doon sa grupo na yun, nasabi nila, tapos na raw ang Bible. No? Dahil yung Bible, no, dumating na mismo si Jesus, kaya si Jesus nagbigay ngayon ng bagong salita. No? Yung tinatawag na salita ng Diyos, binigay daw sa kanila yun, sa kanila lang, yung tinatawag na batong puti. Ayon sa Book of Revelation. Sabi ko, meron batong puti. Pero hindi yan ang tinutukoy niyan. No? Sabi ko, umalis ka na dyan. So maraming nagpapanggap na sila daw yung mga ngaral na salita ng Diyos. Sila daw ang totoo. Meron tayong mga naririnig, marahil narinig yun na to, na kung saan nagsasabi yung isang lingkod ng Diyos, sabi niya, ako na, kumbaga ako na si Kristo. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Dadaan muna kayo sa akin dahil ako si Kristo. Di ba nakakatakot yun? So kung hindi tayo nag-aaral, hindi tayo nagsusuri, pwede tayong mailigaw ng mga taong nangangaral na ito. Kaya napakahalaga sa buhay ng mga mananampalataya na nagbabasa ng Bible, no? Nag-aaral ng salita ng Diyos, dumadalo sa ganitong mga gawain upang maituro natin kung ano talaga ang tamang kaligtasan. Yung reliyon ba o yung relasyon natin sa Diyos? Amen. Marahil, isa ka ngayon sa mga nagtatanong, ano nga ba o sino nga ba ang tunay na reliyon? Excited ba kayo? Gusto niyo bang malaman kung sino yung tunay na reliyon? Tingnan natin ang kahulugan ng salitang reliyon mula sa salitang Latin. So, mula sa Latin, ang ibig sabihin mula sa Latin ay lerigare. No? Ang ibig sabihin, to tie again. Muling pugpong, muling ikabit. No? Sa English naman, yung word na religions, hinati sa dalawa. Yung word na no? Pangalawa, legion, hinati sa dalawa. Yung word na ang ibig sabihin, again. Kaya yung word na madalas nagagamit siya sa mga salita natin yung word na return. Pag sinabing return, anong ibig sabihin sa Tagalog? Ibalik. Return. Amen. Ano pa?
reconciliation. No? Ibig sabihin, pagbabati. No? Reconciliation. No? Ano pa? Re-elect. No? Ibig sabihin, ibotong muli. So yung word na re means again. O yung tinatawag natin muli. No? Again or muli. No? Yung word na lehio means to tie or to bind. Yun po pala ibig sabihin ng lehio. Mula sa salitang Ingles, yung lehio means to tie or to bind. So pag pinagsama mo ngayon itong dalawang ito, yung word na religion, na ibig sabihin to tie again or to bind again. Bakit? Sapagkat ang tao ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo nung sinuway nila ang utos ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, naputol yung magandang relasyon natin sa Diyos. Nais ngayon ng Diyos yung naputol na magandang relasyon natin sa Diyos. Nais ng Diyos ngayon, iupong ito. Ibalik ito. Amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia ganito, Roma 6:23, pasinin po ninyo ito. Sapagkat, sabi dito, Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos na buhay, na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin pala, tawag nito, lahat daw po ng mga makasalanan, ang ahantungan pa nito, kamatayan. Kamatayan hindi lamang sa physical, kamatayan din spiritual, patungo sa dagat-dagatang apoy. Dahil tayong lahat ay nahiwalay doon sa presensya ng Panginoon, doon sa relasyon natin sa Diyos, nahiwalay dahil doon sa kasalanan. Sino ang pwedeng magbalik ngayon ng nasirang relasyon natin sa Diyos? Ang sabi niya dito, yung kaloob ng Diyos, yung regalo ng Diyos na binibigay ng Diyos, makikita natin yun sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi dito, yung tao, ang pinakadaan niya, walang iba kundi si Jesus upang mapanumbalik ngayon yung dating nasirang relasyon natin sa Diyos ay upang maiumpong muli. Amen. Kaya sabi ng Diyos ay ganito. 1 Timothy 2:5, sapagkat isa ang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Dahil ang tao ay nagkasala, sa Diyos, ang gagawin ngayon, ito si Jesus, papasok si Jesus, at muling ipagkakasunod ng Diyos at ng tao. Napipikat ko po ang ibig ko sabihin. So, si Jesus ngayon, ang tagapamagitan para sa Diyos at ng tao, yung nasirang relasyon natin sa Diyos, siya ngayon ang tagapamagitan. Siya ngayon ang gumawa ng paraan puro upang tayo makabalik sa dating relasyon natin sa Diyos. Kaya yung reliyon ay wala doon sa title. Ang ibig palang sabihin ng reliyon ay panunumbalik, pagbalik loob sa ating Panginoong Panginoong Diyos. Ito pala yung meaning nun. Hindi yung title ng church, hindi yung simbahan, kundi ang meaning pala ng reliyon, ang may pimpit nun, ang may gawa nun, walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo mismo na siyang namagitan upang ikaw at ako ay rin magbalik yung dating nasirang relasyon natin sa Diyos. Kaya ano sabi ng Panginoon? John 14:6, sabi niya, sumagot si Jesus, ako ang daan. I am the way. Hindi niya sinabing, I am the many ways. Hindi. Kundi, I am the way. I am the way. Siya yung daan. Patungo sa Diyos Ama. Siya yung daan upang tayo muli makapanumbalik sa dating nasirang relasyon natin sa Diyos. Hindi yung simbahan. Kahit pa-attend pa tayo sa gawain ng Panginoon, katulad ng Life of the World, kahit umattend ka na umattend dito, hanggang hindi ka dumadaan kay Jesus, wala rin kwenta, wala rin kung kahulugan. Kaya napakahalaga na makita natin si Jesus lamang pala ang daan patungo sa nasirang relasyon natin sa Diyos upang siya yung pagpanumbalik sa nasirang relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya mahalaga na makita natin si Jesus.
Siya yung tingnan natin upang tayo mapakapanumbalik doon sa nasirang relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga, ang religion, no? Ang religion pala ay wala doon sa title ng church. May nagsasabi, kapag kailangan nyo pumasok sa loob ng iglesia, no? Sinasabi nila, iglesia. Kailangan nyo pumasok sa loob ng iglesia. Kapag wala kayo sa loob ng iglesia, hindi kayo maliligtas. Yun ang sinasabi ng iba. No? So, ibig sabihin, kapag hindi ka nakapasok doon, ibig sabihin, hindi ka naligtas. Ginawang literal. Samantalang ang iglesia ay hindi yung title ng church. Ang iglesia hindi yung building, kundi ang iglesia yung mga taong tumanggap kay Jesus as Lord and personal Savior. Sila ang tunay na iglesia. Sila yung tunay na iglesia. Yung meron Jesus sa kanilang puso. Kaya yung tunay na reliyon, no, ay masusumpungan kay Jesus. Hindi doon sa title ng church, hindi doon sa building, kundi ang tunay na reliyon ay masusumpungan kay Jesus. Sapagat ang reliyon, ito ang magbabalik sa nasirang relasyon natin sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya kahit attend pa tayo ng attend sa church, kung wala mo naman tayong personal na relasyon kay Jesus, wala rin itong kabuluhan. Kahit attend tayo ng attend dito every Sunday, no? Kung wala tayong personal na relasyon kay Jesus, wala rin. Kaya ang religion ay wala doon sa title, kung ano man title ang meron dyan, no? Kung Iglesia, Baptist, Line of the Word, ano pa ba, born again, marami, Saksi ni Jehovah, napakarami. Wala doon, kundi na kay Jesus. Dahil si Jesus ang nagpumpong sa nasirang relasyon natin sa Diyos. Kaya nga siya yung daan patungo sa kaligtasan. Siya yung daan upang panumbalik yung dating nasirang relasyon natin sa ating Panginoon. Ano ba? Sabi ng 1 Timothy 3:16, pansinin po ninyo ito. Napakahiwaga na katotohanan ng ating reliyon. Siya'y nahayag ng siya'y maging tao. Nakita nyo? Nasabi dito, napakahiwaga ng katotohanan ng ating reliyon. Siya'y nahayag ng maging tao. Sino yung naging tao? Si Jesus. Si Jesus. Pangalawa, pinatutuhanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa sanlibutan. Sino yung pinapangaral sa sanlibutan? Sino po? Si Jesus. Kaya ang tunay na reliyon ay yung merong Jesus sa puso. Yung totoong nagsuko, nag-alay ng buhay kay Jesus. Hindi yung Jesus na kilala lamang sa muso, hindi sa puso. Maraming mga tao kilala si Jesus sa muso, pero wala sa puso. Sasabihin na, kilala ko si Jesus, pero yung buhay naman ay hindi makita si Jesus sa kanilang mga buhay. Kaya mahalaga na sa kanilang pala masusumpungan yung kaligtasan. Sa kanilang pala masusumpungan upang tayo makapanumbalik sa dating nasirang relasyon natin sa Diyos. Siya yung may bitbit ng tunay na reliyon. Kaya mapapansin mo kahit anong sekta ka, kapag si Jesus ang nasa iyong puso, nagkakaroon kayo ng isa. Tama ba? Maraming reliyon ngayon, pinagkakawatak-watak tayo dahil hindi may kanya-kanyang paniniwala. Pero si Jesus pumunta dito para ang mga tao ay pag-isahin niya. Nakukuha niyo po yung sabihin. Kaya sabi ng Panginoon, Gawa 4:12, pansinin niyo, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang na ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Jesus lang pala yung kaligtasan. Sa kanya lang pala masusumpungan. Hindi doon sa religion. Hindi kung ano sekta. No? Kay Jesus lang pala, no? Ang daan ng kaligtasan.
Kung naghahanap ka ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, hindi doon sa simbahan, kundi kay Jesus, mo makikita yung kaligtasan. Hindi doon sa pangalan ni ganito, hindi yung pangalan ni ganito, kundi mismo yung pangalan ni Jesus. Siya ang ibinigay na pangalan sa sino ng langit na ikaliligtas ng mga tao. Kaya napakahalaga na maranasan natin si Jesus sa ating pong mga buhay. So, sabi dito, na malapit na po akong matapos, sabi dito, para makapanumbalik ang relasyon natin sa Diyos, kailangan ng pagsisisi, no? Sa ating mga kasalanan. Mahalaga yun. No? Kasi nga, dahil nasira na yung ating relasyon natin sa Diyos, para bumalik uli ngayon yung dating nasira relasyon natin sa Diyos, kailangan magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Atin na tayo ng atin ng simbahan, nandun pa rin yung kasalanan, namumuhay pa rin tayo sa kasalanan sa ating mga ginagawa. Wala rin itong pagbabago. Amen? Kahit saan ka pa umatin ng mga simbahan, kung wala namang pagsisisi, yung pa rin ang ginagawa mo, yung pa rin ang mga lumalabas sa bibig mo, puto kutsinta, puto bundong, anak ng tamales, no? Yung pa rin ang lumalabas, wala rin. No? Ibig sabihin, wala kang personal na relasyon kay Jesus. Kahit kasabihin natin ka pa ng atin dito, kahit pray ka pa ng pray ka pa ng pray, ilang prayer ang gagawin mo, kung hindi naman nagkakaroon ng pagsisisi, wala rin. Napansin niyo ba, minsan tayo umaatin sa simbahan, paglabas natin sa simbahan, yun pa rin. So napakahalaga na nagsisisi sa ating pong mga kasalanan. No? Mahalaga yun. Na humingi ng tawad sa lahat ng ating mga nagawa, mga naisip na salita, nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa Diyos, humingi tayo ng tawad. Upang mapanumbalik yung dating nasirang relasyon natin sa Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos ay ganito, Matthew 4:17, magmula noon nangaras si Jesus, itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Diba? So, yung dalang mensahe pala ng ating Panginoon ay yung pagsisisi. No? Ang dalang mensahe ng Panginoon hindi lamang doon sa pagsisisi. Nais ng Panginoon na magsisi upang mapanumbalik yung dating nasirang relasyon natin sa Diyos. Magsisi. Sabi niya dito, sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Without repentance, hindi natin mararanasan yung paghahari ng Panginoon sa ating pong buhay. Hindi natin yan mararanasan. Kaya sabi diyan, magsisi kayo at talikuran. Pag sinabing talikuran, iwan. Anong ibig sabihin ng repentance? Natulog po yung ating natawag. Anong ibig sabihin ng repentance? Repentance, turning away from sin. No? Kailangan pala kapag tayo nagsisi, hindi yung nagsisi na, isa kasi may mga nagsisi, patawaran niyo po ako sa aking mga kasalanan. May mga ganun no? Umihingi ng tawad. Pero pagdating ng isang linggo, yung kasalanan kanyang ginawa, yun pa rin ang gagawin niya kasalanan. So, ibig sabihin, hindi siya nagsisisi. Hindi niya tinatalikuran yung kanyang ginawang kasalanan. Umiyak lang siya. Kaya nga pagsisisi ay hindi niya kukuha doon sa pag-iyak lamang. Pangalawa, yung iba, nalulungkot, may nagawang kasalanan. No? Kumbaga, ang lungkot, bagsak na bagsak yung katawan. At bumubulong sa langit, bumubulong sa hangin. Nagawa ko, tatawarin mo. Tatawarin mo. Nalulungkot siya. Pero after nalampasan niya yung mga datos na yun, lumakad yung panahon, no? Ginagawa pa rin yung dating kasalanan. Hindi yun ang tunay na repentance. Ang tunay na repentance ay yung hindi niya ginagawa, yung dati niya ginagawa. Napipick up niyo po yung ibig sabihin. Kung dati naninigarilyo ka, halimbawa lang naman po, kung dati tayo maninigarilyo, awin na natin to dahil masama yun, masama sa kalusugan, masama sa katawan, hindi maganda, no? Hihingi tayo ng tawad sa Diyos, dapat iwan na natin yun.
Kalimutan na natin yun. No, dahil nagpapasama yun sa ating katawan eh. Kapag gumaling na tayo, no? Tapos balik ulit. Hindi yun ang tunay na repentance. Ang tunay na repentance talagang tinatalikuran. Turning away from sin. Ano? Yung tunay na repentance, talikuran. Ano pa? Change our mind or decision making. Pag sinabi mong ayaw mo na, ayaw mo na. Kahit ano pa sabihin sa'yo na nung barkada mo, pare, inom naman tayo, pare, ganito tayo. Pag sinabing ayaw mo na, ayaw mo na. Ibig sabihin, tunay na repentance yun. Ayaw mo na. Huwag mo nang balikan pa. No? Parang boyfriend, girlfriend lang yan eh. No? Diba? Yung boyfriend and girlfriend, pag sinabing ayaw na eh. No? Ayoko na, nasaktan na ako, ayoko na. Kahit ano pang suyo yung gawin ng boyfriend, kahit ano pang suyo yung gawin niya, ayaw na eh. Tinalikuran na niya. Ganun din sa kasalanan. Kahit anong saya, kahit anong meron pa, dapat iniiwan na natin yan. Kinakalimutan na natin yan. Tinatapos na natin yan, yung ating mga nagagawa na ayoko na yan. Binabula ko ng ating Panginoon sa Kristo. Amen ba? Kaya nga, yung pagbabago, no? Sige po, dito lang po, tingin na. No? Kaya yung pagbabago ay hindi lamang ito sinasabi. Amen ba? Hindi lamang ito sinasabi, kailangan ano daw? Nakikita sa ating pong pamumuhay. Sabi sa Mateo 3:8, ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ipakita natin na tayo talagang nagsisisi. Na talagang inaayawan na natin yan. Ayaw na natin yun. Ipakita natin yung tunay na pagsisisi. Upang tuluyan natin maranasan yung pagpapalik-tulog natin sa ating pong Panginoon sa Kristo. Dahil mahalaga yun. No? Na kung saan na para pagbalik yung nasirang lesson natin sa Diyos, kailangan tayo magsisi sa ating pong mga kasalanan. Mahalaga yan. Para yung relasyon natin sa Diyos ay muling pagbalik. Pangalawa, sa pagkikipagrelasyon natin sa Diyos, merong itong pagbabago. Walang pwedeng bumago sa buhay ng tao maliban kay Jesus. Kay Jesus lang. Marami na tayong ginawa patungkol sa pagbabago ng tao pero nag-fail pa rin sila. No? Naalala ko nung ako'y batang maliit dahil ako'y mangungupit ng pera. No? Kinukuha ko yung pagtulog yung tatay ko nung maliit ako, pagtulog yung tatay ko, dahan-dahan akong tatayo, bubuksan ko yung wallet niya. No? Uso pa yung 5 piso noon, 2 piso, 10 piso na papel. Uso pa yun. No? Kinukuha ko yun. Kasi nakita ko doon sa wallet eh. Nakita ko 10 piso. Sabi siguro ng wallet, tulungan mo ko, labas mo ko rin. Natukso ako sa kinuha. Dahil doon, dahan-dahan, nahulog yung wallet, nagising yung tatay ko. So nung nagising yung tatay ko, anong ginawa? Tinali yung kamay ko. At pinagpapalo yung kamay ko. Nanginginig na yung kamay ko, magbago ka na ha! Magbago ka na! Magbago ka na! Kahit ano parang palo na gawin ng tatay ko, hindi pa rin nagbabago. Yung aking ginagawa, yun pa rin. No? Nangungupit pa rin ng pera. No? Kumukuha ng mga bagay-bagay na hindi akin. Kaya nga, tawag nito, hindi nagkakaroon ng pagbabago. Ginawa na lahat ng tatay ko, yung ginawa lahat ng tatay ko para mabago, hindi ako nabago. Hindi ako nabago. Nandun yung umaten na ako sa iba't ibang klase ng mga reliyon. Umaten ako ng iglesia. Umaten ako ng Jehovah. Ano pa? Umaten ako ng dati pinagmulan natin, yung Catholic. Lahat doon inatenan ko. No? Kung nangaral yung mga Jehovah, hawak ko yung bag, bitbit ko yung Bible, kasama din ako na kumakatok din. Nagbahay-bahay din kami. No? Wala rin. Nandun pa rin. Yung ginagawa ko, hindi pa rin tama. Pumasok sa ganito, no? Hiwalay yung babae sa lalaki, no? Dinodoktrinahan.
Yun pa rin, hindi pa rin nagbabago. Eh, nandun ako sa lalo, nandun ako sa Catholic, yun pa rin, hindi pa rin nagbabago. Pero nung nasumpungan ko si Jesus, tinanggap si Jesus sa aking buhay. Nabago ang aking buhay. Nabago ang aking pananalita. Nabago yung hati ng aking buhok. Nabago yung aking pananamit. Nabago lahat. Totoo ngayon na sabi ng Diyos. Ano sabi? 2 Corinthians 5:17. Sabi niya, kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay sa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Totoo. Nung tinanggap ko ngayon si Jesus, nagsisi sa aking mga kasalanan, tinanggap si Jesus sa aking puso, pinagaling ko siya sa aking puso, magmula noon hanggang ngayon, patuloy akong binabago, araw-araw binabago ako ng Diyos. Amen. Kaya kung nais natin mabago, puntahan natin ang Panginoong Yesus sapagkat siya lamang ang tunay na magbabago ng ating pong mga buhay. Nabago. Kaya pagbabago, wala doon sa doon sa tao. Wala doon sa reliyon, kundi na kay Jesus pa. Di pinasukan ko na lahat, di naman ako nabago. Pero nung tinanggap ko si Jesus, naghari siya sa puso ko, biglang nabago buhay. Meron isang kwento, no? Na kung saan yung kanyang anak, alam niyo yung Bading Dersi? Alam niyo yung Bading Dersi? Alam niyo yung Bading Dersi? Alam niyo? Hindi. Yung lesbian, alam niyo? Hindi niyo alam? LGBT yan, alam niyo? Alam niyo? Hindi niyo. Ayaw kasi yan Kumbaga, hindi ko dinidiscriminate sila. No? Kumbaga, mahal sila ng Panginoon. Ine-example lang natin. Minsan, no, kapag sa umaga, ang pangalan niya sa umaga, Christian. Sa gabi, Christy. Alam niyo na, ibig sabihin. No? Sa umaga, Christian. Sa gabi, Christy. Nagkakaroon ng transformation. Ngayon, nalaman ng tatay na nagbabago pala ng anyo yung kanyang anak. Paggabi, imbis na nagiging Christian siya na tunay, nagiging Christy. Nalaman ng tatay. So, ginawa ngayon ng tatay, no? Dinala doon sa tinatawag na drum na malaki. Nilunod doon, no? Ano ka? Sabi niya gano'n, babae ka ba o lalaki? Nilunod. Pag-aangat yan, nilunod na gano'n. Ano ka? Babae ka lalaki? Pag-lunod na gano'n, gumagano'n yung si Christy. Gumagano'n siya, o si Christian. Gumagano'n siya. Pag-aangat, ano ka? Babae ka lalaki? Sabi nung babae po. No? Nilunod ulit. No? At nakagaling na. Tapos may aangat. Ano ka? Babae lalaki? Babae po. No? Talaga namang makulit Nagigigil na si tatay dahil gusto niya mabago. So ginawa ni tatay, natagal. No? Matagal niyang binabad sa tubig. Talagang gaganon-ganon na. Hirap na siya huminga. Talagang pinus na niya. Ngayon, sabihin mo sa akin, babae ka ba o lalaki? Alam niyo, sagot ni Christy? Alam niyo? Babae ka ba o lalaki? Ang sagot ni Christy, si Reyna po. Si Reyna po. Kahit anong palang gawin ng mga tao na pagbabagong gawin sa iyo, hindi po mababago. Ibigay natin kay Jesus sapagkat siya lang po ang makapagbabago ng ating pong mga buhay. Ako po'y buhay na patutuo. Nais ako sa mga binago ni Jesus. Binago yung pananalita, binago yung pag-iisip, binago ang hati ng buhok, binago yung tinatawag na pananamit. Lahat binabago. Kaya tama salita ng Diyos. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay sa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, kundi pawang mga bago. Kaya
mahalaga ng pagbabago ay hindi makikita doon sa church, hindi doon sa reliyon, hindi kung saan-saan. Ang tunay na pagbabago ay masusuntungan ni Jesus. Amen ba? Pangalawa, matatapos na po ako. Si Pablo ang nagsasalita nito. Si Pablo po ay mamamatay tao. Si Pablo po ay nami-persecute ng mga Kristiyano. Alam niyo yung mga tao na nami-persecute? No? Halimbawa, ako, nakatayo ako, dumadaan yung mga Kristiyano o yung mga born again. Ako yung magsasabing, borbolen, at sunod naman ang borbolen. Nami-persecute ako. No? O, ayaw mo naman ang borbolen. Lalakad mo naman ang borbolen. Baka hindi ganun si Pablo. No? Nagpe-persecute. Oh. Paborn again ka pa. No? Mga ganun ba? Baka lumampas ka sa langit ka, pabibla-bibla ka pa. No? Mga ganun ba? No? Patin na din ka, pero naman ano? No? Mga nami-persecute. Ganun si Pablo. Nagpe-persecute. Sa persecute, ginagawa niya, pinapatay ng mga tao. Si Apostol Pablo, no, hindi lamang siya mamamatay tao, hindi lamang siya nagpe-persecute ng mga tao, panatiko din siya. Handa siyang pumatay sa kanyang reliyon. Handa siyang mamatay para sa kanyang reliyon. Kaya nga, pinakita ng Panginoon na hindi reliyon, hindi sa pagiging panatik upang ikaw ay maligtas. Kaya ginawa ng Panginoon, nung siya ay papunta sa Damasco para patayin lahat ng mga Kristiyano doon, na-encounter na si Jesus. Nagpakita si Jesus sa kanyang harapan. At sabi doon, habang siya nakasakay ng kabayo, meron maliwanag na maliwanag. At doon, pagkasakay na sa kabayo, bigla siyang nahulog. At mula doon sa liwanag may nagsalita. Ang sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusap? Sumagot si Saulo, sabi niya, sino ka, Panginoon? Ako si Jesus, na iyong pinag-uusap. Mula noon, no, isinuko na niya ang buhay sa ating Panginoon. Iniwan na niya yung dating meron siya at nagpatuloy siya doon sa pagkaka-encounter niya sa Panginoon. Kaya nasulat niya ang mga salitang ito sa Galatia 2:20. Anong sabi? Kaya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Si Kristo na, dapat makita na si Jesus sa ating mga buhay. Dapat makita na yan. Yung the way na lumalabas sa ating bibig, yung mga kilos natin, yung mga pinupuntahan natin na hindi magagandang lugar, kailangan, no, iniiwasan na natin yan. Kailangan, tinatanggal na natin yan sa sistema ng ating katawan. Dapat si Kristo na nakikita sa atin. The way na tayo magsalita, kumilos, gumalaw, yung mga pinupuntahan natin, mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Dahil binago tayo ni Jesus. Amen. Mahalaga. Kaya ang tunay na reliyon ay wala doon sa title ng church, kahit ano pang title church na yan, kahit Light of the World ka pa umatin. Kung wala namang totoong pagsisisi, walang totoong relasyon sa Diyos, useless. Kaya ang tunay na reliyon ay yung pagbabalik loob sa Diyos sa pagmamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Dito na ako magtatapos. Ang sabi dito ganito, Warang reliyon na papasok sa langit, kundi yung may relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Kaya mahalaga. Itinuro natin ito para maintindihan natin na hindi porke umatin tayo sa Light of the World, no, ay ligtas na tayo. Anong balik na yung relasyon natin sa Diyos? Kundi ang tunay na reliyon ay yung may relasyon sa Diyos. Amen. Siya ang magdadala sa atin, sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo ba yan? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa umaga nito.
Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Ang panalangin ko po ngayon pong umaga ay patuloy na mabuksan ang aming kaisipan. Hindi pala reliyon, kundi makikipagrelasyon sa iyo. Panginoon, gusto po namin pagbalik loob. Gusto po namin ikaw ay makilala. Gusto po namin na ikaw, Panginoon, ang magturo sa amin kung ano dapat namin gawin sa buhay. O Diyos, salamat sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Lord, sa iyo po pinagkakatiwala ang aking mga kapatid ngayon po ba? Alam niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Financial man ito o material na bagay. O kapayapaan sa kanilang mga puso. Problema sa kanilang tahanan, Panginoon, I pray in Jesus' name. Patuloy po kayong mamakita. Magbigay ng kapayapaan, Panginoon, sa kanilang mga puso. May mga nagtatanong patungkol sa mga direksyon ng buhay, ituro niyo po sa kanilang mga lalakad. Especially sa mga batang narito kayong Panginoon. Mailagay sa kanilang puso ang mga salita upang sa kanilang paglaki, titik nila ito, Panginoon, at lakaran ang landas na nais mong ipalakad sa kanila, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, tulungan niyo po ang bawat sito sa amin na malakad namin ang iyong kalooban. Sino po ang may sakit, pagalingin niyo po sila. Idantay po ninyo ang iyong magpalang kamay at maranasan ng himala. Ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakpakan po natin.